Hello everyone, tama na yung kanta ko. So, yun nga. So, iniisip ko, bored ako sa life ko. What if mag-conduct ako ng church review and I rate their services and catalog my experiences at saka yung thoughts ko. Meron akong inspiration, si heliocentric, si Jared Smith. Kung alam niyo siya, then that's good. Kung hindi niyo pa alam siya, then search the YouTube, search the Google, Jared Heliocentric, search nyo siya. So, I just wanna do a church audit or review mula sa lumaking Adventist na madalang sumimba pero curious sa religion. And, ako nga pala si Ian, isang non-religious Adventist, and we're gonna audit or review churches. Simulan ko yung pagkukwento ko. Ako, pinanganak ako sa pamilyang Adventist. Lahat ng relative ko, not all, but some of my relatives, including sa father side ko, ang mga Adventist ay papa ko, tita ko sa father side, yung kapatid ng papa ko, saka lolo ko Adventist din. Tapos mama ko Adventist din. Yung asawa ng kapatid ng tito ko Adventist din. Pinsan ko Adventist din. So ako bilang Adventist, lumaki ako na sumisimba ng Sabado. Malaking tanong, bakit Sabado? Yung karaniwang simba ng mga Kristiyano is Linggo. Bakit? Bakit ganun sa Adventist? Sa Adventist kasi, yung Sabat is Friday sunset to Saturday sunset. So, ayun nga, pwedeng na kailangan pahinga ka talaga, sisimba ka, at hindi ka gagawa ng secular works na hindi ka isisiya ng Diyos. Yung mga secular works like panonood ng TV, ganyan, walang kinalaman sa Diyos, don't do any secular works. Yun ang meaning nun. Going on, I have also relatives that also on Adventist faith. My now deceased grandfather from the father side, dati, hindi siya Adventist. Yung lola ko, yung asawa niya. And actually, siya yung dahilan bakit na-baptize nung una si Papa sa Roman Catholic Church. Pero si Lolo, syempre, nag-change yung mind niya and nanalangin siya sa Diyos kung anong katotohanan. So, nag-arrive siya sa conclusion na yung Adventism nag-hold ang truth. Yun, sabi, ang rinig ko. Kaya siya naging Adventist. So, mahaba yung storya. Hindi na siya i-detail kasi mapapahaba yung kwento. Yung tita ko na kapatid ng aking papa, siya ay teacher na surprisingly sa edad niya, 40 plus na siya, wala pa siyang asawa. Nagtuturo siya ng elementary students. Actually, nung bata pa ako, siya yung favorite auntie ko. Siya yung favorite tita ko. As I tell you, siya yung may napaka-religious. Unlike my parents na hindi nag-worship, ganyan. Siya ay nag-observe ng Sabat. Talagang hardcore. I mean, sa pamilya namin siya yung religious talaga as hell. As hell tuloy. And ng 2017, I was asked by my tita, gusto mo nang magpabinyag, magpabautismo? I said, yes. And then,
and we go through all the Bible studies and all the fundamental beliefs of the church. And I was baptized on 2018. That's I'm 12. 2018 ako na baptized. Sa ang naalala ko, na baptize ako sa sa Adventist University of the Philippines. Doon ako nabautismuhan. So, nung bata pa talaga ako, religious ako. And I've been bringing Bible on the school. 'Di ba? Talagang makita mo sa akin na religious ako. Pero hindi naman masyadong religious. Noong pandemic, I started questioning everything that I believe in. Pero hindi pa ako nawawala ng paniniwala sa Diyos nun. Pero, syempre, may cognitive dissonance na nun. Merong discomfort sa brain ko. And nung senior high school, doon na talaga na, okay, it doesn't make sense on me. It doesn't make any sense. So, I became an agnostic atheist. So, ayun nga, I stopped going to church. Natatamad na ako. I don't have energy to go to church. Ayun nga, being agnostic atheist, nagulat talaga yung pamilya ko. Yung mother ko, di niya tinanggap. Like, sino sinasamba mo? Sino yung sasambahin mo? Wala? Sino yung mga typical na responses. Sino yung tapos later on na tanggap niya rin. Tapos yung tita ko talaga pinipara sa akong sumimba. Like, doon pa nagpadagdag na really, I don't want to go to church, na pinipilit ako. Sabi ko, bakit ako pinapasimba? Ayaw ko talaga. Sabi, para sa ikabubuti mo to. I don't like that. Parang gusto lang niya parang gusto lang niya masusunod. Ayoko noon. So, ang tanong nyo, bakit ngayon gusto ko magsimba? Noon, ayoko. Here's the thing. Even though I admit that I'm agnostic atheist, I'm still curious at religion. I am still curious at the background of Christianity. I'm still fascinated by church history, even an Adventist, how it sprouts at Second Great Awakening, how other Christian denominations branch off. Basta lahat ng tungkol sa Christianity and other religion. I like watching Christian vlogs like Evan Rogos and church audits like kay Heliocentric. Si Heliocentric talaga nagpag-pick ng curiosity ko na bumisita sa mga churches. Going on, December 17, 2025, nisip ko, ano yung mga bibisitahin kong churches? Ano yung bibisitahin kong churches for tonight? Galing ako ng school. So, I go from Valenzuela, nagbisita ako ng churches. Pero, pati sa Obando, tapos na pala yung simang gabi. So, hindi ako nakaabot. Tapos, habang pauwi ako, may naka-encounter akong mga Jehovah Witness. Pero, hindi ko muna sasabihin kung ano yung naging interaction ko later na yon. Siyempre, maaga ako na tulog noong December 17 dahil comics namin kinabukasan. December 18, so natapos namin yung comics or community extension, and yung experience namin napaka-wonderful. So, I remember
May mga naiyak pa nga na nag-perform yung mga orphan kids. Yung mga orphan kids, they are happy to see us. Ayun nga, so after all of that, naisipan ko bumunta sa church, pero hindi natuloy kasi umulan. Ayun nga, I will try to go to church on the next day. Okay, so December 19, before I go to church, nagbayad muna ako ng bill sa 7-Eleven. And pagkatapos noon, dali-dali ako pumunta sa simbahan. Nagbike ako, pumunta sa National Shrine of Our Lady of Salambao, San Pascual Bailon Parish, o in short, the Ubando Church. Sa pagbabike ko, ramdam ko yung Christmas season, ang daming dekorasyon sa daanan. Makita nyo, ang daming parol, as in. And it was near 6 p.m. when I go to church patio and park my bike. And ang sabi ko, sana, as in, sana talaga, hindi mawala yung bike ko. Pero guys, hindi to yung first time na pumunta ako sa isang Catholic church. Actually, nag-grade na ako ng baccalaureate mass namin. I visited the Santiago de Alcala Parish in Polo, Valenzuela. Balik tayo sa Ubando Church. So I was looking at the church architecture. Syempre, typical na Catholic church. It was full of icons. Sa taas, may painting siya. Hindi ko ma-figure out yung meaning, pero siguro full of meaning siya, no? May nandun yung figure ni Jesus. Tapos, nasa harap noon, yung tatlong patron ng Ubando. Si Santa Clara ng Assisi, si San Pascual Bailon, at yung Nuestra de Señora de Salambao. Yun. Pagpasok ko, punuan talaga. Merong bata, matatanda, lahat andun. Kasi punuan talaga yung mga upuan. Tapos, pagpasok ko, iba yung amoy eh. Hindi ko alam kung insenso yon or some, I don't know, pero may distinct smell siya. Naalala ko, wala akong maupuan first. Actually, sinabi ko, napuno talaga as in. Pero sabi ng old lead, ng isang matanda na seminarista ba yun? Kuha ka ng upuan. As in, ginaid niya ako siya papuntang, yung may mga upuan kasi monoblock chair sa labas, sa gilid ng simbahan. So ginaid niya ako doon, at saka ayun, kumuha ako ng upuan at may naupuan ako. Yung misa, nag-start siya with the procession. Yung priest at altar service, so proceed sila sa altar. Saka may ringing of the bells, merong opening hymn, saka mga responses. I feel strange kasi hindi ganun yung flow sa church namin eh. Pero ramdam mo talaga na holy. I feel reverent talaga. Ako, nung time na yon, nahiya ako mag video footage out of respect. Pero syempre, sa vlog na to, kailangan ko ng footage, so I regret not getting more footage. So the first reading sa Book of Judges about kay Samson, yun, a child promised by God, set apart even before birth. Tapos nag-gospel reading din from the book of Luke about kay John the Baptist. Kung kilala niyo si John the Baptist, siya yung nagbautismo kay Jesus. Siya ay pinangako ng Diyos sa mga Zechariah ba yun? Tama ba ako?
at kay Elizabeth na pareha silang ipinangako ng Diyos, parehas naghintay, parehas na nalangin yung both parents sila, may purpose din sila bago pa sila ipanganak. So, may parallels talaga. As in, may parallels sila, may pagkakaparehas ang bawat I mean, yung purpose, may purpose, same yung purpose. Yung purpose ng isa is to deliver the Israelites from the occupiers, and tama ba? And then isa, ihanda yung Israel pa kay Jesus. So may nag-start yung homily ng may question. Sino yung mayaman sa inyo? Di ba taas ng kamay? Sino yung mahirap? Tapos sino yung nagme-maintenance? Sabi ng pare na all players have answers. Either yes, no, or wait. Sabi niya na yung iba, umaatin ng simbang gabi dahil gusto nila matupad yung wishes nila. Kasi yan sabi, pag nakumpleto mo yung simbang gabi, matutupad yung hiling mo. Sometimes, ang sabi ng pare, sometimes God says no. Because hindi dahil wala siyang pake, pero yung mga wishes natin ay hindi right for us at that time. Sometimes may mas malaking plano na ang sabi ng pare sa huling linya ng kanyang homily, trust God's plan. Actually, maikli lang yung message, maikli lang yung sermon. At I observe naman, nakikinig naman yung mga tao. Napansin ko na may two offering moments. One ng earlier na mass and during the preparation ng gift. Tapos sa consecration ng bread and wine, may narinig akong tugtog na ng kampana. Patingaw ng kampana. One time after ma-consecrate yung bread, tapos after ma-consecrate yung wine. Tapos na-obserbahan ko yung mga deacons, kinuha nila yung wafer sa isang container. Sinesyo siya, sabi sa Google, Cyboria or Kayboria, tama ba? Naman correct. Yung mga churchgoer, pinapila sila, sabi. Pinapila sila na by row, pumila sila to receive the Eucharist. So, ang narinig ko siya sabi ng diakon na katawan ni Cristo. Ayan. Tapos, tinanggap nila, nagsasign of the cross sila. Tapos, yun yung similar na yung mga deacons sa amin, nag-assist sa distribution of the unleavened bread at saka grape juice. Pero ang pinagkaiba sa amin, simultaneously namin iinumin yun, sabay-sabay. Ang sa Catholic, pag tinanggap mo, kakainin mo agad. And then after some announcement of the priest, announcement about the color for tomorrow and the offerings that should be offered in the altar. Ayun nga, nagsilabasan yung lahat. Ang dami. Actually, buti naman, hindi nawala yung bike ko. Salamat ako, hindi nawala yung bike ko. Nag-aalala ako sa bike ko. So, tapos yung Jesus. Even na hindi ako religious anymore, naiintindihan ko na hindi lahat ng ating hinihiling ay matutupad.
Minsan, nagrereklamo tayo na, bakit naman hindi natutupad yung gusto ko? Minsan kasi, may dahilan. Minsan, may mga dahilan na hindi natin alam. And, hindi natin inaasahan na minsan yung hinihiling natin is not good, or sa hinuha natin good siya, pero ah pero hindi pala. So, kahit hindi ka religious or religious ka man, na there will be a perfect timing on everything. So this is the conclusion of our church audit. I hope that you explore, question everything, and explore outside of your comfort zone. Maraming salamat.